Joseph Bulanon. Kailan pa po natin sinimulan itong paglilinis sa kapaligiran ng Aurora Boulevard? Actually, continuation lang ito. Last year, start clearing dito. So, continuation lang ito. Kasi meron tayong DILG Memorandum Circular, pinapatupad yun. In fact, kasama natin yung MMDA, yes, saka yung yung MMDA, yung ano ba yung kasama natin? Yung DILG po. DILG, sir. DILG kasama namin sa yung operation. Hanggang kailan po natin gagawin ito clearing operation ito? Wala naman sa amin kundi ang structure. Ituloy yung clearing operation. Ano po yung ginagawa natin kapag nakikiusap yung mga tao na wag na muna silang Usually kasi yung mga first time na tayo na namin, binibigyan namin ng pagkakataon na mag-tanggal, mag-alis din sa area. Pero kasi karamihan yan, may mga makapakukulit yun, talagang pinapwersa namin ng pero alam naman kasi ng barangay, dapat yung barangay nasabihan yung mga vendors dito na bawal ka. Pero may mga nagalit pa po ba? Marami nagagalit kasi saan daw sila maghanap, wala silang hanap buhay, saan daw sila pwede maghanap buhay. Sabi ko, pumunta na sa city doon para doon nila malalaman kung saan yung mga areas na pwede silang business magtinda. Yung mga nabuhat po natin ng mga paninda nila, confiscated na po yun. Confiscated yun. Para evidence yun na talagang doon sila sa bawal. Although, pag sinabi ng may instruction na pwedeng ibalik, siyempre may waiver yun. Tutubusin po ba nila o pusa na lang natin ibabalik ng walang mga... Wala namang yan, walang penalty o walang fee. Basta ibabalik namin sa kanila, pero kailangan merong kasulatan. Huwag na nilang ibabalik. Meron yun. Ano po yung panawagan ninyo sa mga nagtitinda sa bangketa? Huwag naman silang makulit. Alam naman nila na bawal talaga. Kaya lang, hindi natin maiwasan. Talagang, alam mo na, yung mga tawag doon, yung mga lightning, strike anywhere, biglang nandyan. Talagang kailangan natin. Okay. Hindi niyo pong pangalan na lang po? Joseph po. Joseph. Thank you so much. Engineer Joseph Bulanon, interview ng ABS-CBN, mga bukumis. Joseph Bulanon. Opo, Engineer Joseph Bulanon. Chaotic na yung ating sitwasyon dito. Para bang walang gobyerno? Hindi naman pwedeng gano'n. Tapos dugyot, kita mo. Pasok kayo. Hindi naman sila pinagpapawalan ng pagkanda. Ayusin naman. Ano advice niyo sa chairman dito? Dapat i-maintain nila yung kalinisan. Paano? Saan nagagaling yung mga tulis? Sa mga vendors naman na sa Lakula kung magkatinda dito, basta lang makapagtinda. Pero hindi nila yung mga kalat nila. Nakakausap niyo ba yung chairman dito? Sa ngayon, hindi. Pero yung district engineer dito, nakikipag-coordinate naman. Pag-coordinate na. Pagka ganyan na nag-clearing na kayo, anong pananagutan? Ang gagawin po ng Anong pananagutan at responsibilidad ng barangay official? Kasi po pwede silang mabigyan ng penalty. For example, ang ating kasama naman namin dito yung Manila Barangay Bureau. Sila po ang sina-turn over yung cleared area. Pagka-clear na area, tapos may bubalik, mananagot sila. mananagot yung chairman dito. Si Engineer Bulanon, yan yung sinasabi natin na nagkirang Salamat po naman. Ano po ang pangalan po natin, sir? Okay. Ito pa pala, mayroon palang dito, basketball court, pero puno na lahat ang truck. Kasi itong basketball court, kasama rin yan sa pinababa ng DILG na bawal din po yan sa kalsada, tsaka tingnan lang natin mga kabungsis kung anong plano po dito.
Ayan, tinatanggal na nga rin po itong mga bato. Kaya usog tayo. Ito pa bibigay daan dito sa mga estudyante. Itong clearing natin, Sir Andy, pagbibigay sa mga estudyante rin po na maluwag ang madaanan. Kailangan meron tayong ano rito, malapad yung kalsada, yung mga estudyante malayong nakakapasok at nakakalabas ng eskwelahan. Ito kasi, kamukha niya, nilagyan nila ng basketball court. Which is, kali ito, hindi naman talaga pwede. Siyempre, nilalabag nila yung pinapa-implement natin na construction. Opo. So, ito, we're just doing our part to implement the law na lahat ng construction will be confiscated. Saka yung mga ambulant vendor, nakita nyo naman, halos sinakot na nila nung dumating Yung tayo kalsada nga rin po. Pinumpiskate na natin sila. Ito, pinatanggal lang natin yung mga paninda nila. Siyempre, kahit pa paano, namumuhunan yung mga yan. So, yung mga nilalagyan lang nila, kinuha natin. Pero yung mga paninda, hindi po. Binalik natin. Pero yung mga lalagyanan nila, like yung mga lamesa nila, yung sidecar nila, hindi na natin pwedeng ibalik sa kanila kasi pag binalik yan, alam mo na ulit ang gagawin, ibabalik din nila. Paulit-ulit na lang tayo. So, kailangan talaga i-ano natin, ma-confiscate, masabihan sila kung ano ba yung dapat. Pati barangay nandito na rin, no? Sa bagay, ang nasa task force araw naman tayo, lahat naman may barangay bureau tayo dito, DPS, engineering, ayan, kasama yung mga kapulisan natin sa SMART, sa City-Hall. So, ito, nagsasagawa tayo ng, alam mo naman, araw-araw clearing tayo. Massive clearing. Oo, kasama ka naman namin pala. Sir, ano masasabi mo sa mga vendor na pabalik-balik po? Sana naman na matigas ang ulo kasi unang-una kayo nagkakalat sa kalsada, napilit nating nililinis. Saka yung paglabag nyo sa pag-uuksak sa sidewalk, halos sinasakot nyo na. Hindi natin inaalaw yung mga ganyan eh. Kasi kinukuha nila yung ano ng tao, yung dapat na daanan. So, siyempre, eto, ginagawa lang natin yung trabaho natin para malinis natin ang buong Manila. Ay, yung trabaho nyo na utos ng DILG na ibinaba sa mga correct ka local dyan, government. Tsaka, ilang taon na rin naman natin ginagawa. So, paulit-ulit na lang ako tayo. yata dito sa clearing ngayon. Hindi naman tayo magsasawa sa pagpaalala, sa pag-clearing natin. Hindi tayo magsasawa dyan dahil yan yung trabaho natin, yung sinumpaan tungkulin natin sa gobyerno na ayusin natin to, mga to.
And maraming salamat po Sir Andy Chico ng BEPW3. Maraming salamat. DBW2 pala to. Salamat Sir Andy. And nag-aaralan na nga po kung paano ayan pala, na isasampa na unti-unti. Tulong-tulong. Buwa-buwa mo masama sa inyo. Wala namin ginawa masama sa inyo. Bali na lang! Ano masakit yung totoo? Ano masakit yung totoo? Ano ba kami pagka-practice? Rindo kami. Ito. Ano masakit yung totoo? Ano masakit yung totoo? Kasi ano kuya? Sir, buhayin na nga ito! Sabi ka lang mo! Nagtatago na! Nagtatago! Ba't nyo kami huli? Ba't nyo ka huli? Mahimik ka! Mahimik ka! Ayan, sir, matapang yun, sir. Wag ko pala eh. Ayan, sir. Ayan, kanina ka pa yan. Tingnan mo, ano man yung tayo mo ngayon? Bakit? Ha? Sige, sama kayo. Wala ka! Sama mo yan, sama mo. Sasapa ko. Wala siya sa akin niya! Nag-cooperation na kasi namin. Sinabi ko siya. Ano ka na? Oy! Inaayos eh. Pinagdama kanina yan eh. Hindi ko pinansin eh. Mura ng mura pa kami ngayon. Ano? Pag hindi ko ngayon dyan. Ha? Ano? Nakakaway eh. Solar extension tayo. Ha? Angas ka ha? Mura ng mura. Ano na pa yan? Hindi na yan. Ang bangga ka kanina eh. Pasyal ka muna. Maangas ka eh. Angas ka, tsaka yung isa nyo. Dalag-dalag kung ano pinasasabi na. Ano pinasasabihan sa mga tao? Siyempre kuya, nasasaktan lang din sila. Ano ka magdagdag? Nasasaktan kasi ito ako ha. Kasuhan nyo, kasuhan nyo. Oo, ayok. Nag-aaral yun. Ano nangyari? Estudyante, inaano nila eh. May sinasabi. May sinasabi. Inaaras daw sa inaaras eh. Mura ng mura eh. Sino inaaras? Ito mga to, nagpupura raw. Sabi ko estudyante yan. Estudyante na PCR yan ito sa Viva pa. Ilan yung inulit? Dalawa, magkapatid. Magkapatid? Oo. Bali, pinipera sa inaano, pinapaliwanagan na ayaw pa rin. Sinakay na lang. Sinakay na? Oo. Sabi ko mga estudyante yan, mga bata yan, nag-aaral. Nambubuli. Tinawag natin yung pulis natin. So, may mga camera naman tayo na magpapatunay na silang may kasalanan. So, kulong na lang natin sila. Hindi paro papit tao yan, mga estudyante yan. Hindi tambay yan. Wala naman silang Tatay Arco, sorry tatay. Kaya nga sinasabi ko nga ano nga. Malapit ka sa amin. Kaya nga sinasabi ko nga estudyante nga yan. Di ba? Huwag mo ko tuturuin. Hindi kita tinuturo. Huwag mo ko. Ewan ko. Lumalapit ako sa kanila, sabi ko estudyante. Dinuduro niya na ako. Ang dumuduro sa'yo. Ha? Hindi. Hindi mo naman kasi alam yung nangyari. Sinasabi ko nga lang, estudyante nga lang yun. Oo nga. Di ba? Kasi kinanong mo pa ako kanina. Ano, wala akong ginagano sa'yo ha. Sabi ko nga estudyante yan. Okay lang yan. Di ba? Ginagawa kami, nangangakas kami. Nangangaras niya eh. Ayun nga, sinabi ko mga estudyante lang yan. Salbahe nga sila sir. Estudyante na salbahe. Oo nga, kaya nga sinasabi ko mga estudyante nga yung mga yan.